Man, good day mga igsoon. Aray na sad ta sa atong the Holy Word for morning revival. So, schedule na to karon week 6, day 5 or Friday. It's Friday na ta. So, naatay verses dere atong basahon. Matthew 24:45. Who then is faithful and prudent slave, whom the master has set over his household to give them food at the proper time? So, dire sa Matthew 24:45 na dire prudent, faithful and prudent slave. Kinsa man ni? Mao ni mga nangalagad ngadto sa Dios. No, faithful matinumanon, prudent maalamon, dayon slave ulipon. Nya giingon dire who has set over his household to give them food at the proper time. So, ang gipasabot diri na household, mao ni siya ang church, ang iglesia. Ang iglesia man jud mao na siya nahimong balay sa Dios. Pero at the same time, mao na ang mga believers sad. Nya ang kaning faithful ug prudent slave, believers gihapon ni mga magtotoo sa Dios nga ni serve nangalagad nga nahimong ulipon. Ang pag-serve man jud sa Ginoo, mao jud ang tinuod gani ana na term is slave. Slave, di ba gahapon atong gihisgutan, kita mga pinalit gikan sa atong makasasala, gipalit na ta pinaagi sa bililhong dugo sa Dios. So mga ulipon ta sa Dios. At the same time, kinahanglan sad ta mo serve or mag-set o mo serve og food ngadto sa sa household, meaning sa church. Ang church mismo, mga believer na siya na nag-gather together or meeting. Mao na siya gitawag og kanang house of God, church. Nya kinahanglan ta mo hatag og kanang husto nga pagkaon. Nya ang pagkaon diri gipasabot is ang Bible mismo, ang pulong sa Dios. Pagkaon man na ang word of God. Gahapon ato sa naghisgutan, kinahanglan sa espiritu para mabuhi, kinahanglan sa mukaon ginhawa. Karon nagisgot sad siya food. So ang word of God is also a food. So kung sakto ta nata sa hustong pagpangalagad sa Dios, kinahanglan jud ta mo serve og proper food ngadto sad sa mga believer. Mao nang before ta moadtog mga meetings, kinahanglan sa jud ta mag-recite ba or mangandam na kung unsay atong ipakaon ngadto sa atong mga igsuon. Aron pod mahusto ug ma-proper pod ang atong pamaagi. So, mao ni. Nya ikaduha diri, nay duha ka verse diri. Ikaduha is 1 Corinthians 4:31. For you can all prophesy one by one, that all may learn and all may be encouraged. So, diri. Sa 1 Corinthians 14:31, kita tanan kinahanglan ta mo propesiya. So, klaro na. For you can all prophesy one by one. So, kita tanan makaprofesiya ta ngadto sa meeting. One by one, that all may learn and all may be encouraged. So, sa meeting, kinahanglan jud ta mo prophesy. Mao man paagi nato sa paghatag, pag-deliver nato sa food sa atong mga igsuon. Aron pud ani man jud na ang meeting, kinahanglan jud na each one kay gitagan man tag talent according to sa ato ang according sa atong own ability. So each one of us as a believer of Christ, sa ato ang church life, sa atong Kristohanong kinabuhi, naay gihatag ang Dios nato tagsa-tagsa ka mga talent. So kini nga talent is mao ni ato ang ipang-share nato sa ato ang
mga igsuon ngadto sa meeting, labi na jud ngadto sa meeting. So mao nang kinahanglan ta mo prophesy one by one. Para ma-encourage sila, makahibalo sila. Oh. Yan. Dili lang sila, kita pod. Kinahanglan pod ta mo maminaw sa ilahang gi andam nga pag-share. Mao man gyapon ay pagkaon nato sa food. Kanang spiritual food. So, basa na ta sa atong morning nourishment mga igsoon. In what way should we be faithful in service? In Matthew 24:45 to 51, the Lord commissioned us to take care of His household. His household refers to the believers. So, mao na to kung gingon. Ang household, simbolo gyapon ni siya sa mga magtotoo. Who are the church? The church today is the Lord's household and also the Lord's household. What we refer to as the folks. The Lord charged us, commissioned us to minister something to His household. That is to the believers in the church. According to Matthew 24:45, what we minister is food. At the proper time, we have to minister food, the life supply, to the Lord's people. Do not say that others have a gift of teaching, to teach you the word of God, and to minister spiritual food to you, but that you do not have such a gift. All of the Lord's servant receive the gift of their commission. So, di jud ta makaingon mga igsuon nga kita wala tay gift as a preacher. Okay, klaro naman kayo to sa 1 Corinthians 14:31 for you can all prophesy one by one. So kung maingon ka nga dili lang ka mo prophesy kay wala guro kay gift nga nadawat gikan sa Dios. Nya atong kuan sa kagahapon is atong gibasa nga verse kagahapon. Gihatagan ta niya gift talenton according sa atong ability. Naatay gift tagsa-tagsa mga igsoon, no? Ang spirit nga nadawat nato na gikan sa atong spirit, nasulod ang Holy Spirit sa atong spirit is naa jud tay tagsa-tagsa ka gift. Pero kinahanglan na nato i-construct or ato ang i-build ba na makita pod nato atong gift na gihatag. Kay ang gift man good, gasa man good nga giingon diha is spiritual gift na gikan sa Dios. Nya tagsa-tagsa nato mao gani kinahanglan ta mo prophesy para mo tubo na siya. Dayon ma-discover pud nato ang tagsa-tagsa nato ka talent. Although dili na siya discovered, tagsa-tagsa jud nato naa jud ta ana nga gift. Manang sa meeting kinahanglan jud ta mo prophesy. Kinahanglan ta mo function, each one of us. Kay mao man ay pag-deliver nato sa spiritual food. Meaning, kung wala ka pangandam, nagpahimulos, pananglitan, wala ka nag-morning revival everyday, wala ka nagbasag Biblia everyday, nya, unsa may imong ikapakaon ngadto sa mga igsuon? Di ba? So, kinahanglan sa Jud mga igsuon nga kinahanglan ta mo Google tag time sa Dios, mo Google tag time sa Word of God. Kay mao man na siya paagi nga makahatag tag kanang spiritual food ngadto sa mga igsuon. Kay kung dili ta mo Google og time, so mo nay moabot ang meeting. Magsigira tag pangahoy, magsigira tag tungod sa atong ipangahoy niya gi-share na sa uban, dili na pud nato ma-share kay mahadlok na pud ta kay basing balik-balik. Pero ang tinuod mga igsoon, bisan pa balik-balik pa nato ang gi-share or gi-prophesy is kuan gyapon na spiritual food gihapon na. Manay paagi nga maka-function ka ngadto sa Dios. Maka-function ka sa meeting. So kita gihatagan man tag katungod. Usa pa kita tanan
bisan ang household, kita tanan mga lagad jud ta kay mga ulipon man ta nagipalit sa Dios. Adto na ta sa atong today's reading. The Lord before going to the heavens delivered us his church with all the believers. He gave us two categories of things. One is his possession, yung katagayunan, dili position by rank. The other is the talent. Today we have the church with all the believers as the possession, that portion of us to which we can give something, and we have the talent as the spiritual gift. You cannot say that you are not gifted. Actually, you are much gifted. For this reason, I have always encouraged you to function. So, naingon dire ang brother nga naghatag aning message na ayaw jud pag-ingon nga wala kay gasa nga nadawat gikan sa Dios. Kundi kita tanan gifted ta. Actually, gifted jud ta tanan. Kay sa di man guni siya same sa daang tugon nga gihatag is low lang. Ang kinahanglan nato is ato ang kusog. Atong kusog mismo aron maka dili ta makalapas sa mga law. Karon sa bag-ong tugon is atong nadawat receive sa Dios before siya ni hatag ani nga ani nga kanang possession is kanang iyamang kinabuhi ang na-receive nato. Now 1 Corinthians 15:45 na the last Adam became the life-giving spirit. Nya tungod anang iyang kinabuhi nga naa sa atong sulod, siya mismo ang ni hatag or ni kanang function ana sa atong sulod mismo. Ang ato lang is ang pagbulig sa iyahang gusto nga ipadangat diri sa ato. Nya usa pa, dili man ta hatagan sa Dios or dili man ta ibutang anang sitwasyon na kung dili makaya sa atong own ability, di ba? Mao toy kuan, gihatagan ta aning gift according to our own ability. So kung di ka ibutang ana nga sitwasyon kung dili nimo makaya. So mao gani nang gihatagan ta kuan na maka-prophesy ta, kaya na nato. Dili ta makaingon na dili. First na dili makaya pero kaya jud na siya mga igsoon. Kahinumdum gani ko katong pagka-save na ako or nya natoy brother nga nagsige ra man ko kanang hilom-hilom sa meeting. So dili man ko church kid. So nagsige ra ko hilom-hilom sa meeting. Dayon nadugay ato mga ikatulo atong meeting, giingnan na jud ko niya na stand. Barog ko niya, mao to na tawag lang ko sa ngan sa Ginoo. Hantod na construct na nako na kaya man din ako mag-prophesy. So mao to, nagsige kog basag MR niya. Kung unsa akong napahimuslan sa kanang adlaw, mao ra pud na ako ipanulti. Actually wala man jud sayop sa pag-prophesy. Tanan para na sa maka-learn ang mga igsoon ug ma-encourage pud sila niya. Usa pud na sa pagi nga maka-function ka na makahatag kag kanang spiritual food nito sa mga igsoon. Amen. So for this reason, I have always encouraged you to function. Some may consider this merely to be my practice. They may say that in all of Christianity, they only saw the practice of good preachers speaking to a crowd. They never saw a meeting with so many standing up to speak. Some have even called this a popcorn meeting,
One after another stand up like a popcorn, popping. This is all together that we expect to have. This is not my teaching. This is the Bible teaching. So, ingon dire na sa ang uban ko no nag-ingon nga mao ra ni practice ni Brother Lee sa iyang meetings. Kay kasagaran sa Christianity kuno, makita nila ang practice is naara jud good preacher or pastor nga nagsulti sa atubangan. Nya ang uban ana mahimo na suking tigpaminaw, di ba? Pero sa ato ang practice sa ingon si Brother Lee, dili ni practice ra niya, kundi mao ni ang Bible's teaching na ang uban nag-ingon na mura kuno ni siya og popcorn meeting. Kabantay man ang popcorn, nigluto na mura pop niya dire sad pop pop ingon anak ko no. So mao ni siya kanang pasabot nga healthy ang nasa meeting, healthy ang nasa kanang kuan. Kay mao man ni ang giingon diri, klaro na sa 1 Corinthians 14:31 na for you can all prophesy one by one. So dili ni practice ra sa nag-speak ani nga message, kundi mao ni ang naa sa Bible. So tagsa-tagsa nato na function, tagsa-tagsa nato maka-prophesy one by one. Dili lang ta himahimong suking tigpaminaw. Luoy pud kayo na dili ma-build ang talent nga naa sa kanang naminaw ra nato. So mo na encourage mo na ko na kinahanglan jud ta mo barog labi na jud sa meeting mga igsoon. Dili nato himuon nga atong meeting is kanang guol or kanang unsa na kanang magloading pa ang meeting nato ba. Kinahanglan ikaw magbarog sa usa, barog sad ta mga igsoon. Kung nana gani sa ato ang kuan kanang ato ang sulod nga mao na ni ato na ni isulti na dahil na mga igsoon. Kay mao man ay paagi nga makita nato nga atong meeting is dasig kayo naa sa husto og kanang bibo jud na meeting ba, dili maputol. Amen. So padayon na ta. We all have to learn to function. Do not just be stuck to your chair. Kinahanglan jud ta mo function mga igsoon, dili lang kay ma-stuck rata na mura gilansangan diya sa tong bangko. Kay paagi man gud sa meeting is kita tanan nakadawat tag gift or gasa or talenton na tagsa-tagsa. So kanang gasa kung dili na nimo kanang i-workout, mas stuck ra gihapon na imong gift na kung masayod lang mo katong 5 nga iyahang gi-trade ang iyang gift nya nakabaton sad siya 5 sad, so 10 na iyang gift. 10 na ang naa niya, ang nakakuan sad siya, ginansya siya 5 nya katong 2 iya sun gi-trade, so nakaginansya siya 2. Katong usa na nahadlok man siya nga i-trade to niya ang usa niya ka gift, iyang gilubong sa yuta nya pagbalik sa Dios, pag-abalik sa iyang master, mao ra gihapon niya napakita ni stock or nagpabilin ra. So mao to gingan siya tapulan na ulipon. So dili unta ta mahimong ingon ana mga igsoon. Tanan gift nato ang usa pwede sad ato na i-workout, makaginansya pud tag usana. Nya dili lang na magpabiling usa, mutubo pa jud na mga igsoon. Stuck to your chair. You have to jump up to say something. For you to speak is to minister food to the Lord's household at the proper time. Mana to. Kinahanglan jud ta mo barog niya. Ang ato ang pag-speak mahimo ng spiritual food. Mahimo na kuan at the proper time. However, serves food knows the proper time. If you are serving food every day, you have to make breakfast, lunch, dinner.
To buy a cup of coffee and donut for breakfast is a lazy way. So, mo ni yung pamagi sa pag-serve og food. No, isip nga ulipon, pananglitan maid. Kinahanglan jud na siya mag-prepare sa iyahang kuan, gialagaran og kanang inigbuntag dapat mo sayo na siya mata kay para mo magluto, mag-andam og pagkaon para sa buntag. Nya nigkaudto dapat on time na paniudto dili kay pasmo pang iyahang gialagaran. Nya kahapon sad magbuhat sana siya para sa kuan. Mao nay kanang faithful or kanang ulipon nga matinumanon. Na. So, nga nana sa dunta ang atong paagi mga igsoon. Before ta mo adtog meetings, especially Lord's Day or bisan pa sa mga home meetings, kanang mga unsa nato kanang uban pa na mga meetings, kinahanglan nakaandam na ang ato ang i-share or atong ipaambit sa mga igsoon. Mao ni gihisgutan diri. Kinahanglan na jud sa proper time. So kung adto pa ka mangandam inig nanajud sa meeting, mura ra kag nipalit anag donut ug coffee. Nya mo ay pamaagi nga tapulan nga pamaagi. Di ba? Kung wa ka nangandam before pag adto nimo meeting, wala kay construct sa imong mind nga unsa imo ikapaambit or ikapakaon sa mga igsuon. Dili man siya ingon nga kinahanglan taas jud ang imong ipaambit or ipakaon. Prophesy is naram jud na siya sa 3 to 5 minutes nga pag-prophesy. Dili man na siya ingon nga mag-construct jud kag usa jud ka whole message nga abot jud 15 minutes. Dili. Kinahanglan na rin siya kanang imo rang pangandaman kay ang pagpangandam man gud nimo pinaagi sa mao man ay pagpapuno nimo sa espiritu. Nya moadto kag meeting, wala ka nangandam, wala ka nang papuno sa espiritu, inig-share nimo how ang kaayo mga igsoon. Mura kag naghatag rag kanang donut sa imong mga naminaw. Di ba? Mao nang kinahanglan ka mo construct kanang sana magpahimulos pag maayo, basa pag maayo niya or pray read usa sa paagi nga magpapuno sa espiritu niya. Usa sana sa paagi nga inig-share nimo kusgan ganang ma-feel jud nimo ba na puno sa espiritu bisan prophesy lang. Actually ang pag-prophesy mao jud na paghatag nato kanang spiritual food sa mga igsuon niya. Pagpaambit nato. Nya kung napuno ta sa espiritu inig paggawas nato na burden is kanang kusgan sad kayo murag puno jud ma-feel jud nimo na puno jud sa espiritu. Makita ganina nato sa mga naong sad sa igsuon inig-share nato na grabe kayo ilahang kuan, grabe kayo ilang tan-aw nimo na mag-prophesy ka aling uban makita nimo na nang masaturate is ila yung isaturate ba ila yung kanang saudon jud nila. Manay pamagi maigsoon. Kinahanglan ta magpapuno. Manay magampo ta, moduol ta sa pulong, pray read na to ang holy word. Kay para inig-share na to, inig-prophesy na to. Atong kuan naadyoy unod, naadyoy kanang lahi man na ang pag-construct nimo sa imong mind ra ug sa imong spirito. Lahi na kung sa imuha lang ng utok how ang jud kay na inigabot sa meeting maigsuon nang murag kulang jud ba. Pero kung pinaagi na sa espiritu, puno sa espiritu, inig prophesy nimo kusganon sad kay na maigsuon. If we are like this in the spiritual realm, we will be poor slaves to minister the life supply to Master Fox at the proper time. Mura ako na katong ganiha, padayonon to na to. Kung dili ta magpahimulos is mura tag ni palit rag coffee niya, ni serve ra og kanang donut sa mga igsuon. Kung ingon ani kuno nga pamaagi sa atong espirituhanong kinabuhi or sa spiritual realm,
kuan kuno poor slaves kuno ni siya pag minister sa life supply mga igsoon. Ano to? Akong giingon. Nindot kaya tong i-mark karon. So the proper time in the morning breakfast. Also good breakfast. Also good wives prepare the best sandwich for their husband to bring to the office for lunch at the proper time and are accustomed to prepare a big dinner for their family. Bisan pa kuno ang mga maayong asawa. Kinahanglan jud sila kay mga maayong mga kay sila na asawa, kinahanglan jud sila mag dili na kinahanglan, hindi ila jud ang kabubuton nga mag-prepare jud og kanang best sandwich para sa ilahang husband niya. Dadon nila for sa ilahang husband adto sa ilahang office para nya exact time nya inig ka mauli pa jud nya para maghanda na sa big dinner na pod para inig ka uli sa iyang bana. Manay pasabot diri. Mao sana dapat kita sa Christian life magtotoo ni Kristo. Ingon ana pod ang ato ang unta na sa atong sulod. No? Nahigugma man ta sa Dios, dapat mahigugma sad ta sa atong mga igsoon. Sa church meeting, sa church mismo. Kay ang Dios mismo naman sa church. Naman sa iglesia. Ang kinabuhi sa Dios nasa iglesia, nasa mga magtotoo, nasa mga believers, nasulod sa mga believers. So dili lang sa Ginoo lang nato isulti nga nahigugma ta niya. Kundi ato pong ikuan sad sa ato ang mga igsuon sad na nasa meeting, especially in meeting magkita mo, makapaambit kag mga pagkaon, dapat husto og kanang sakto pod. Balik na. Whenever we meet together, this is one of the proper times, the appointed times for you to minister the proper food to the Lord's folks. Suppose, however, that I was sloppy, not reading the word. If I did not labor adequately in the word and came to speak to you, I would just be ministering to you a cup of coffee and some donuts. So, muna, isip nga mga ulipon, kinahanglan jud daw mo Google jud tayo mga igsoon. Muna to akong gisulti ganiha. Kay kung wala tay pagpahimulo sa ato ang morning revival, wala tay pagpahimulo sa Biblia, mura ako notag nag-serve og cup of coffee ug donut. To cook a nourishing, good breakfast requires diligence. According to the context of this parable, the faithful one is diligent one. Faithful here is equal to diligent. And slothful equals to lazy. Moram na is slothful ug lazy tapulan. We must be diligent in seeking the word so that we could prepare to serve good food when we come to the meeting. The eating time is the proper time, and the meeting time is the proper time. We have the proper time on the Lord's Day morning, on the Lord's Day evening, Tuesday evening, Friday evening. The meeting times are the proper times when we all have to minister some portion of life supply to our folks, to our fellow believers, to our possession. Ang gipasabot diri ang proper time kuno mo na ang atong mga meeting or mga gathering time nato, especially on Lord's Day, Lord's Day morning, Lord's Day evening, sa Tuesday, daghan patag mga activities nga naa nato karon, mga pagbisita sa mga saints, morning revival kanang sa balay-balay. Mao nay sakto nga panahon nga magpakaon tag sakto pod na spiritual food. Kinahanglan na nato
andamon jud na nato mga igsuon. Na last na ta. The Lord has given us the church as the object for us to serve. And He has also given us the ability, the skill, the gift to care for our obligation. Ani, ang church karon kay mao ni siya ang atong pagpadaygan. Nga, kita isip nga mga magtotoo, kinahanglan ta mo serve ngadto sa Dios. Gihatagan ta niyag ability, skills, gasa para makakuan ta ani nga atong obligation kanang madala nato mga igsoon ba dili nato makaya kun dili para makaya ni nato ang Ginoo mismo naghatag nato og mga abilities nga skills gift para mabuhat ni nato nga mga bulahaton. Isip mga ulipon. So dili man ni nato makaya buhaton kung sa ato ara ning kusog. Kung dili ni nato makayang buhaton kung ato ara ning kanang gitimo-timo lang sa ato ang tigmo-tigmo na ato ara gibuhat ni nako para ni sa ako niya para sa ni si Ginoo dili nabuhat ni nato nga mga obligation mga igsoon is tungod sa Dios. Kita vessel man ta, mga sudlanan ta. Ang Dios mismo may nasulod diri nato nya. Kay naman siya sulod nato, siya ang nibuhat diri para nato. Kabantay mo nga nung inigadto nato sa meeting, dili ta kapuyon. Although sa mga laing trabahoon, nasa uban tao na ingno nimo na mao na ang oras sa atong meeting, kapuyon na sila niya. Tungod kay wala sila kanang pagkugi ba sa ilang espiritu. Wala sila kanang atiman sa ilang espiritu. Na karon isip na kanang na parehas ta nga mga magtotoo na usa sa secret way is to connect jud sa Ginoo, to contact jud sa Lord na Lord makaya ba ka ni nako kung ako lang nanginahanglan jud ko sa imong tabang sa imo pinaagi sa imong kinabuhi nga hatagan ko nimo kusog nga mo bulig ani nga mga buluhaton. Dili man siya gamay good or simple nga kanang buluhaton mga igsoon. Kinahanglan ni siya pagbulig nga ngadto sa espiritu. Kinahanglan sa tao nga mobulig ani nga buluhatona. Kay mao man ni paagi nga motubo, ma-renew ta adlaw-adlaw, mo-transforma nya mahimo mature sa kinabuhi. Kita isip nga tawhanon, kinahanglan ta mo mature para kanang makaingon jud na makasaligan na ta. Pero sa atong espirituhanong kinabuhi sad, kinahanglan pud ta mo transforma, mo mature na pud para pud masaligan ta kinsa may ganahan nga kanang unsa na master nga mo salig sa wala pa na mature, di ba? No. Kasi magduwa-duwa pa no na diha. Oh Lord Jesus. So mara na mga igsoon. Amen.